Okay, magandang araw sa inyong lahat. Nandito pa rin tayo sa may Botolan, Zambales. At mag-update ulit tayo ng lugar kung saan kinukuha yung buhangin na itinatambak sa Manila Bay. Yung mga buhangin na ginagamit sa reclamation ngayon dito sa may Zambales. So kahapon nag-update tayo dito sa may Botolan Bridge. Ito nga pala yung Botolan Bridge. Ay hindi, ito nga pala yung Bukaw Bridge. So nandito tayo sa may Bukaw River. Ngayon, itatry naman natin na pumunta sa site na kung saan mas malapit yung view natin at makikita natin yung mga barko na kumukuha ng mga buhangin dito sa Bukaw River sa Botolan, Zambales. So kahapon nagpalipad tayo ng drone. Medyo malakas yung hangin. Ngayon parang hindi masyado. So tingin ko makakalapit tayo ng maayos. Liliko lang tayo dito sa may kanto rito. At pagkatapos ay makikita na natin ng mas malapitan yung mga barko. So ito nga pala yung In 400 meters, turn left. Botolan, Zambales. Liliko na tayo rito sa may kanto rito. Dito nga pala marami yung mga pupuntahan ng mga beach. Kung gusto niyo yung mga beach na hindi crowded, dito marami. Dito rin kami nag-check-in kahapon. Turn left. Turn left tayo dito. Ayun, oh. Continue for 1.5 kilometers. Medyo malayo-layo pa. 1.5 kilometers, Mimi. Uy, first time ko sa ganito ka. Adventure. Ganito sa Maynila. Oh, oo. Sana makita natin ng malapit. Ito kasi yung tinuturo ni Google na pwede nating daanan. Pero may mga paliko doon. Ewan ko ba't hindi niya tinuro sa atin na doon tayo dumaan. Dito kasi siguro Ito talaga yung public, nasa pang mga bahay. Oo, dito. Ayun. Ang lapit lang nila sa beach, no? Sarap. Sarap. Sana Konting lakad lang. Nasa na? Nasa beach na sila. Tingnan natin kung makakapasok tayo dito. Siguro yung mga nandiyan sa mga resort na rin yan, no? Ang sunod dyan, parang gano'n na yung business nila. Oo, mga dito. Puro resort. Mga resort. Kahit bahay mo lang, di ba? Oo. Nasa dapat ng beach, edi resort. Oo. Tsaka tahimik yung mga dito, no? Yung mga resort. Oo. Tahimik, tsaka hindi siya crowded. Siguro dahil malayo din sa Manila. Oo. Unlike sa ano ba, yung mga Laguna, 1 hour lang kasi yung na eh. Oo. Nandun ka na eh. Batangas, Nasugbu. May isa ba, ayun, mas malapit yun, 2 hours. Mas malapit nga lang pala yun, no? Ito, 5 hours eh. 4 to 5 hours na. Oo, 4 to 5 hours yung biyahe. Kasi kaya na ng 2 hours na yun. Ito lang yung farm. Ay, oo. Pwede rin pala magtanim dito ng no? May mga pala yun. Oo, palay. Pwede pala sila makapagtanim. So, ibig sabihin, hindi maalat yung dyan. Yung tubig. Yung soil, no? Yung nasisipsip ng... Oo. Ganun ba? Oo. Dahil mo alam sa Di ba pag maalat, syempre, mamamatay yung halaman. Ay, yung mga wala akong idea. pag Ang alam ko, basta nabasa yung halaman, okay na. Ganun pala yun. Oo. Bawal kang kumuha sa sa dagat. Oo, syempre kasi yun eh. Salty. Salty. Oo, parang Madaling mag-wither yung yung ugat. Parang tao, di ba? Hindi mo pwedeng inumin yung asin. asin, yung sagat sa dagat. Malawak yung mga farm dito. Sama lang kayo sa amin, ha? Pupuntahan natin yung beach.
Malayo. Paano kung bahay mo sa dulo, Oo. punta ka sa bayan? Medyo mahirap. Tsaka ano, Dapat may ano ka, motor ka na or kahit anong oo. bike man lang. Siguro madilim dito pag ano, pag gabi. Yung daanan. Anong post? Walang ilaw eh. Oriented. Oo. Oh, may mga ano pa rito, may mga property pa rito na ano. Ano to, resort. Parang mini resort. Sa dulo naman. Ay, no. Nasa gitna ng palayan. Oh, ay, bahay siya. Oh, cute ah. Bahay na may ano. Gusto niya lang may balcony. Ay, Oo. yan. Bahay eh. Bahay na puro garden. Oo, maliit. Siguro, Yung bahay 200 meters, continue straight. oo. Siguro single siya, no? Isang ano lang yun eh. Isang kwarto. Isang tulugan, isang kwarto. Para sa magsasaka lang yun. Oo, mayaman yun. Yung farmer na yun. Siya. Baka ano yun, yung may-ari nung farm, parang dyan lang siya magstay pag dadalawin niya yung ano, yung farm niya. Para naman Ito na pala yun. Continue for 1 kilometer. So ito mga lahar din yan. Oo. Ganyan yung tinatapon dun sa may reclamation. Oo, yan. Yun yung ano daw, kinukuha. Pero maganda rin yun, no? Kasi yung mga buhangin na yun, pag tinanggal yun doon sa may dulo ng river, yung daanan ng river, eh di ano, no? Mas maganda yung flow ng ano, water. So hindi magkakaroon ng baha sa dike. Kamusta na yung passenger natin dyan? So nagsasightseeing din siya. Nagsa-sightseeing din. Nahulog lang sa Pulao. Hala, grabe na to ah. Ang layo na natin ah. Andun na ba tayo? Malapit na tayo sa ano. Malapit na daw mo. Oo, 900 meters. Magpapalik ka atras mo daw. Oo, paatras. OMG! Parang ano na to, Ay, ayun na. Nakikita ko na, Bibi. yung dagat. Hindi, ayun lahar. Nakikita mo na? Tignan mo. Sige, diretso ka unti. Makikita ko. Tingin ka sa kaliwa. Oo. Sa kaliwa, Ayun. yung mga ano, barko. Yung ano, yung lahar. Yung lahar. Ayan. Ayun na. May dumadaan ng motor, hindi tayo kasya. Hindi, nasa damuhan mo. Gilid. Super bigay. Ay, bait naman nila. Tignan mo daw doon. Ano to? Parang manggahan. Tunggahan. Oo, mga mangga yun. Oh. Ang loko. Ay, hindi po ka po. Oo, namumulaklak na yung mga mangga. Mangga pala yan. Bibi. Oo, mangga yan. Puno na mangga. Oo, maliliit na puno. Galing mo, no? Ang dami mo alam sa. Mangga pala. Yun, yung mga yellow orange yan. Oo. Grabe, off-road. Wala na ata eh. Meron. Dulo na to. Oo. Pero nakita ko dati. Nakita mo na? Oo, yung sabi ko sa'yo tubig na kakaliwa. Ang laki ng tambak. Grabe. Nasa dulo na tayo ng Earth. Dulo na to ah. OMG. Good stuff. Dito siguro. Maganda ko sa kaliwa yung ano yung mga lahar. Doon. Ayun na yung mga barko. Oh. Ayan, nandito tayo sa... Ito yung quarry. Sand quarry dito sa may Zambales. Botolan, Zambales. At yung mga barko na nakikita natin dito, yun yung mga kumukuha ng mga buhangin. Ayun, nakikita natin may mga crane dito. May mga buhangin dyan. At ang lawak pala ng ano dito, quarry ng buhangin. Ayan yung mga crane, no? So, kahapon doon tayo galing, doon sa may dike. Eto,
Nasa likod tayo nitong Bukaw River. Nasa gilid pala, nasa likod tayo nitong dike. Ayan, mga truck na kinakarga ngayon dito sa barge. Ito yung mga dump truck na may dala-dala mga buhangin, dinadala dito sa barge. Ito ang bukana ng Bukaw River. Itong dalawang small vessel na nakikita natin sa unahan ay ang tinatawag na cutter suction dredger. Hindi sila yung typical na barko na nakikita natin. Ito ay isang self-propelled or stationary vessel na gumagamit ng rotating cutter para durugin o palambutin ang mga hard materials sa ground kagaya ng hard soil o mga buhangin. Pagkatapos ay hinihigop naman ito ng dredge pump papuntang suction pipe at saka i-discharge. Nakadesign ito para gumalaw ng pa-side to side at unti-unti na lang itong umaabante kapag nakapag-dredge na siya sa tamang pwesto niya. Itong malalaking barko naman ang tinatawag na trailing hopper dredger. Ibang method naman na ginagamit nito sa pagdedredge. Kaya nitong i-dredge ang mga buhangin, clay, silt, gravel, at kahit mga bato sa ilalim ng dagat or ilog. Gumagamit ito ng suction pipe habang nakalapat sa seabed or riverbed. Saka hihigupin ang mga buhangin kasama na ang tubig papuntang suction pipe diretso sa vessel.
Eto, sa likod nito, malawak na karagatan na to. Tapos puro mga beach resort na yun nandito. Sa gilid. Ganda ng scenery dito. Parang sarap magano dito. Camping. Ang luwag oh. Tapos may ilog pa rito sa gilid. Ang linaw ng tubig. Sarap din paminsan-minsan mamasyal sa mga ganitong lugar. Yung tahimik, tsaka napaka-peaceful. Ang linaw ng tubig dito sa river. Kung hindi pa kayo naka-subscribe sa ating munting YouTube channel, please subscribe, share this video, like and comments kung ano yung mga thoughts nyo about sa video natin. So maraming salamat and see you on the next video. Bye!